Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 2, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news? Senador Hontiveros nagain ng cyber libel complaint laban sa dating Kibuloy whistleblower na si Michael Maurilio o alias Rene. Smuggled na puting sibuyas na nasabat ng mga otoridad, nagpositibo sa E. coli at Salmonella. Department of Agriculture nagbabala sa consumers. Banta ng grupong bayan, malawakang kilos protesta kung hindi itutuloy ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa kakaiba, silipin ang kauna-unahang AI robot football match sa China. Sa balitang showbiz, singer-songwriter Ice Seguera nag-alay ng huling awitin para sa kanyang namayapang ina. At pelikulang Sunshine ni Maris Racal, panalo ng 2 awards sa Austin Film Festival sa Amerika. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naghain na ng kasong cyber libel si Senator Riza Hontiveros laban sa dating whistleblower na si alias Rene o Michael Maurilio na nagsabing binayaran umano siya para tumistigo sa Senado laban kina Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte maging VP Sara Duterte. Kasama rin sa reklamo ni Hontiveros ang ilang vloggers at social media personalities. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering at saka psychological warfare? Iyan ang tanong ni Senador Riza Hontiveros kaya't personal siya nagain ng reklamong cyber libel sa National Bureau of Investigation laban kay alias Rene na nagpakilalang Michael Maurilio sa kumalat na online video. Ayon kay alias Rene, binayaran umano siya ni Hontiveros para tumistigo laban sa preacher na si Apollo Kibuloy at mag-amang Rodrigo at Sara Duterte noong kasagsagan ng Senate inquiry. Gate ng senador, Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Sa Senate inquiry noong 1 taon, tumestigo si Maurilio na sinaktan umano siya ni Kibuloy at inabuso pa ng ilang kapwa-miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi rin niyang nakita niyang bumisita kay Kibuloy si dating Pangulong Duterte para magdala ng mga armas. Pinaimbestigahan ngayon ng senador kung sino ang nasa likod ng Pagtanggol Valiente Facebook account na nagpost ng videos ni Maurilio ng pagbawi ng kanyang testimonya. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. Kasama sa reklamong cyber libel ang ilang online personalities na sina Jason Sa, Trixie Cruz Angeles at mga vlogger na sina Banat Bay, Crisette Chu, Sasasot at iba pa. Ipinakita ng senador ang mga mensahe ni Maurilio sa kanyang tanggapan mula pa noong 2023 na patunay na si Maurilio ang unang humingi ng tulong at nag-alok ng testimonya laban kay Kibuloy na naharap ngayon sa mga kasong sex trafficking, fraud at money laundering. Ukol naman sa kalagayan ngayon ni Maurilio kung siya ba ay pinwersa para magbawi ng testimonya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling. Blanco pa ngayon si Hontiveros kung nasaan si Maurilio pero maasang matutukoy ng PNP ang kinaroroonan nito. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas malalim na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero matapos sumingaw ang ilan pang alegasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na mahuli at mapanagot ang lahat ng responsable. Tiniyak din ni Castro na nananatili ang tiwala ng Malacanang sa integridad ng korte sa kabila ng mga balitang maimpluwensyahan ng mga ito ng mga sangkot na individual. Naglunsad na rin ng sariling investigasyon ng NAPOLCOM matapos lumabas ang pahayag ng naarestong si alias Totoy na aabot umano sa 20 pulis ang sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Sinabi ni Totoy na ihahain niya ang sworn affidavit ng naglalaman ng mga pangalan ng mga sangkot.
Darandaang umabot na sa 34 na sabungero ang naitalang nawawala mula 2021 hanggang 2022 na umano'y dahil sa game fixing o dayaan sa sabong. Giit pa ni alias Totoy, ibinaon na sa Taal Lake ang mga biktima. Sa mga nagpaplano po ng lulutuin, lalo na ngayong paparating na weekend, nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko. Huwag pong bibili ng mga imported na mga puting sibuyas galing China. Nagpositibo kasi sa E. coli at Salmonella ang ilan sa mga nasabat sa Paco, Maynila noong nakaraang linggo. Matapos isailalim sa pagsusuri ang ilan sa mga to. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Hanggat maaari, lalo na yung mga imported na mga sibuyas, iwasan kasi. Yan ang babala ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa publiko matapos magpositibo sa E. coli bacteria at Salmonella ang mga hinihinalang smuggled na puting sibuyas sa Paco Public Market sa Maynila noong nakaraang linggo. Nitong Martes naman kasi July 1, nasabat ng Bureau of Customs, Department of Health at Department of Agriculture ang nasa mahigit 14 na milyong pisong halaga ng illegally imported na sibuyas. Kasama pa ang nasa 20 milyong pisong halaga ng frozen mackerel. Initially kasi kung safe yun for human consumption, pwedeng i-distribute o sa DSWD or sa Kadiwa, but kagaya nung na-discover sa Paco na test and positive din, so ito will also be destroyed. Isa sa ilalim din sa test ang mga nasamsam nitong Martes para matukoy kung may dala ring banta sa food safety ang mga ito, lalo pat illegal na naipasok ito sa bansa. Based on nakita natin sa Paco, doon sa iba pa na almost lahat positive for E. coli and Salmonella. Alam naman natin pag E. coli, pwede ka maapektuhan yung tiyan. Maaring makuha ang E. coli at Salmonella sa maduming pagkain, tubig at mga bagay na kulang sa linis. Karaniwang pinagmumula ng hilaw o hindi lutong karne, maruming gulay at tubig na kontaminado ng tae ng hayop o insekto. Madalas din ang Salmonella sa hilaw na karne, itlog, gatas at mga gulay na nadikitan ng dumi ng hayop, pagtatae, lagnat at ang malala pa, pagkamatay dahil sa dehydration ang pwedeng harapin ng sinumang magpopositibo sa E. coli bacteria. Kaya ang ahensya bibisita sa mga palengke sa bansa para suriin kung may mga nakapuslit na iligal na sibuyas. Ito'y para matiyak na ligtas ang binibili ng publiko at tiyak na sa mga lokal na magsasaka mapupunta ang kita. Ayon sa Department of Agriculture, malalaman kung tanim lokal o imported ang mga sibuyas, lalo na itong white onion gaya nito sa kanilang size o laki. Kapag kaya itong hawakan ng inyong isang kamay, hindi ganun kakinis at medyo malambot, tanim lokal yan. Pero kung malaki ito, matigas at halos almost perfect ang itsura nito o ang balat, imported yan at hindi dapat bilihin. Ang vendor na si Cristel kampante sa kanyang paninda dahil hindi siya kailanman tumangkilik ng imported na sibuyas. Actually, matagal na kaming walang imported. So, kapag merong talagang ani na onion white, local lang pinipili namin kasi mas maganda saka mas mabili yung local. Paalala sa publiko, hugasan at lutuing mabuti ang mga karne at gulay at palaging maghugas ng kamay at gagamiting kagamitan sa pagkain. Kalinisan pa rin ang pinakamabisang pantapat sa mga delikadong bakterya. Samantala, kukumpiskahin at i-dispose ng DA ang anumang smuggled imported onions na makikita sa mga palengke bilang pagbibigay kapanatagan na rin sa mga mamimili. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa kauna-unahang pagkakataon, mabibili na sa labas ng Kadiwa outlets ang 20 pesos kada kilo na bigas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Zapote Public Market. Tiniyak ng Pangulo na maayos ang takbo ng programa at natatanggap ng mga kwalipikadong benepisaryo gaya ng mga 4-piece beneficiaries, senior citizens, PWD at solo parents ang mas murang bigas.
Ipinauubayan ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang susunod na hakbang ng pamahalaan matapos iban ng China si dating Senator Francis Tolentino dahil sa pagtatanggol niya sa West Philippine Sea. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, karapatan ng Beijing ang pagbana pero hindi nito mapapatahimik ang mga Pilipinong tumitindig para sa Pilipinas. Giit ni Castro, hindi mapipigilan ng tunay na Pilipino na ipagtanggol ang karapatan sa nasasakupang karagatan at hindi isusuko ang kahit anong pulgada ng teritoryo ng Pilipinas sa sinumang dayuhan. Matatandaang si Tolentino ang principal author ng Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Law. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Inaasahang uuwi na sa Pilipinas ngayong linggo ang nasa 46 na Pilipino mula Israel ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Darating ngayong July 3 Huwebes ang 21 sa kanila habang inaasahang lalapag sa July 5 Sabado ang nalalabing 25. Ayon kay OWA Administrator Patricia Caunan, may ilan din sa mga nakalistang uuwi ang umatras na karamihan ay mga caregiver na nag-aalala sa kanilang mga pamilya at alagang pasyente. May ilan ding mga kababayan mula sa Qatar, Saudi, UAE at Kuwait ang nagtatanong kung may repatriation din para sa kanila. Giit ng OWA, tuloy-tuloy ang reintegration program para sa mga distressed workers. Ito ay matapos ibaba ang Pilipinas sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa Israel at Iran dahil sa tigil putukan ng dalawang bansa. Ang assurance natin ay patuloy naman ang repatriation program, yung ordinaryong repatriation kasi ibig sabihin ko yung may mga problema talaga, mga distressed workers, araw-araw naman po yung tinutulungan. Labis ang lungkot na nararamdaman ng singer-songwriter at concert producer na si Ice Seguera matapos pumanaw ang kanyang ina na si Caridad Yamson Seguera o mas kilala sa showbiz bilang si Mommy Karing. Sa huling gabi ng burol, inawit ni Ice ang Everything I Own bilang kanyang huling handog sa yumaong ina. Emosyonal at halos hindi makakanta si Ice sa bigat at sakit ng nararamdaman sa pagpanaw ng kanyang ina. Kasabay ng pagluluksa ang takdang araw ng paglabas ng kanyang bagong single na pinamagatang Shelter of Broken. Pumanaw si Mommy Karing nitong Biyernes, June 27. Ang lubos na pakikiramay po na mula sa amin dito sa Balitang A to Z sa pamilya ni Ice Seguera. Susunod, banta ng Grupong Bayan, malawakang kilos protesta isasagawa kung hindi itutuloy ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. At si DPN, ang kauna-unahang AI robot football match sa China. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nangako si Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso sa mga pulis Maynila na makukuha pa rin nila ang kanilang allowance na may kabuuang halaga na 26 na milyong piso. Sa conference ng Manila Police District 1, sinabi ni Yorme
Nakasama niya si Vice Mayor Chi Atienza sa paghahanap ng pondo para maibigay agad ito sa mga pulis. Dagdag ni Domagoso, maghintay lang dahil nabigla ang pamahalaang lungsod sa lakian niya ng utang na namana sa nakaraang administrasyon sa ilalim ni Honey Lacuna. Sa kabila nito, nanawagan ng alkalde sa mga pulis na tutukan ang paglilinis ng Maynila na pangunahing problema ng lungsod ngayon. Tiniyak naman niya habang tinitiyak ang kaayusan at kapayapaan ng lungsod. Naniniwala ang isang kongresista na suportado pa rin ng mga mambabatas ng 20th Congress ang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mariing banta ng grupong bayan, mauuwi sa malawakang kilos protesta kung hindi itutuloy ng Senado ang impeachment trial. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Magkukonvene na ang first regular session ng 20th Congress sa July 28, pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin umuusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naisumiti na ng House Prosecution Panel ang tugon nito sa Senado matapos nitong i-remand o ibalik ang impeachment case sa Kamara. Pangamba ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, sana hindi naman malunod sa technicality ang ating kagustuhang mabigyan linaw ang pananagutan sa pangalawang pinakamataas na lingkod bayan ng ating bansa. Kung ang usapin lang po ng impeachment ay maiuwi kung i-dismiss dahil sa technicalidad, hindi ho natin na-serve ang original purpose ng impeachment process. Sa pagsisimula ng 20th Congress, buo ang loob ng mambabatas na suportado pa rin ng mga kongresista ang pagsulong ng trial laban sa pangalawang Pangulo. Nagbabala naman ng grupong bayan sa kung hindi itutuloy ng Senado ang impeachment trial. Pag binasura to, that will trigger a lot of protests, that will definitely create outrage dun sa mga kababayan natin na ito ay bagay na ating mariing lalabanan, tututulan. Panawagan nila ngayon sa mga senador, gawin ang kanilang tungkulin na naasunod sa konstitusyon, i-convene ang impeachment court, ituloy ang trial hanggang sa katapusan nito. Naniniwala ang grupong bayan na matibay na batayan ang findings ng House Committee on Good Government para tanggalin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Walang hospital arrest para sa dating kongresista na si Arnulfo Teves Jr. ayon kay Interior Secretary John-Vic Remulla. Kinumpirma ng Philippine General Hospital na pwedeng ilipat sa kulungan si Teves matapos siyang ideklarang fit for detention ng mga doktor. Giit ni Remulla, walang special treatment sa loob ng selda at katulad siya ng iba pang persons deprived of liberty. Siniguro rin ng DJMP ang kaligtasan ni Teves at lahat ng nasa kustodiya nito. Ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng negosyanteng si Cassandra Lee Ong na kwestiyonin ang kasong qualified human trafficking na inihain laban sa kanya at mahigit 50 iba pa. Kaugnay ito ng isinagawang raid sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga noong 2023. Ayon sa Court of Appeals, walang merito o halaga ang petisyon for certiorari ni Ong dahil hindi anya siya nagsumiti muna ng motion for reconsideration sa Department of Justice na siyang dapat unang hakbang batay sa panuntunan. Giit pa ng Korte, ang apela at reconsideration ang mabilis at takmang remedyo sana. Pero haka-haka lang ni Ong ang paniniwala na walang silbi ang kaso sa kanya. Hindi rin nakumbinsi ang Korte sa alegasyon ni Ong na may kinikilingan si Justice Secretary Remulla. Dahil rito, tuluyan nang ibinasura ng CA ang kanyang hiling. Muling inihain sa Kamara ang panukalang batas na nagbabawal sa political dynasty sa Pilipinas. Isinumite ni na ACT Teachers Representative Antonio Tino at Kabataan Representative Rene Co. ang House Bill 209 o Anti-Political Dynasty Act. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang pagtakbo o pagkakaroon ng posisyon sa pamahalaan ng sabay o sunod-sunod ng mga magkakamag-anak hanggang ika-4 na degree. Hindi rin papayagan ng agarang pagpapalitan ng posisyon ng magkakamag-anak sa halal na pwesto. Oras na maisa batas, maaaring ibasura ng COMELEC ang COC o kandidatura ng mga lalabag rito at hindi rin bibilangin ang kanilang boto. Batay kasi sa pag-aaral ng United Nations Development Program, kontrolado umano ng political families ang 94%
ng mga lalawigan sa buong bansa. Hindi pa tapos ang Wimbledon appearance ng Pinay player na si Alex Ayala. July 3 nakatakdang tumapak muli sa Center Court ng London si Ayala para sa round 1 ng women's doubles kapares si Eva Lees ng Germany. Katapat nila ang Serbian-Russian duo Olga Danilovic at Anastasia Potapova. Isang araw lang yan matapos ang kanyang makasaysayang unang sabak sa tinaguriang oldest tennis championship in the world. Hindi pinalad ang 20-year-old na si Ayala na mapatumba ang bigating kalaban sa 3-set match na nagtapos sa 3-6, 6-2, 6-1. Pero all praises naman ang defending champion ng Czech Republic na si Barbora Krejcikova, saan niya ay up and coming Filipina athlete. Naganap na sa Beijing, China ang autonomous na artificial intelligence o AI at humanoid na robot football 3x3 match nang walang taong nagmamando. 4 na kupunan mula sa iba't ibang universidad tulad ng Tsinghua University, China Agricultural University at iba pa ang naglaban-laban gamit ang visual sensors, AI tactics at fall recovery systems. Sa turnamento, parang mga totoong tao ang nag-aagawan sa bola ang mga AI robot. Nakabase ang galaw ng mga robot sa disenyong galaw, bilis at hand racing. Base yan sa programming ng AI system na inihanda bago ang laban. Bahagi ito ng pagtingin sa kinabukasan ng AI robotics mula sa algorithm testing hanggang hardware, software integration. Susunod, Sunshine ni Maris Racal, wagi sa Austin Film Festival sa Amerika. Tutok lang kayo'y nanonood pa rin ng Balitang A to Z. Hindi pa man ay papalabas ang pelikulang Sunshine dito sa Pilipinas. Patuloy na ang pamamayagpag nito sa international dahil sa sunod-sunod na parangal na nakuha nito. At ngayon, umabot na nga rin sa Amerika ang pagkilala. Alamin ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The versatility, the range, the recognition. Tatak, Sunshine yan! Dahil it's a double win para sa sports coming-age film na pinagbibidahan ni Maris Racal. Matapos manalo ang pelikula, not just 1 but 2 awards sa Austin Asian American Film Festival. Sa social media page ng film production na Project 8 Projects, inanunsyo ang good news. Winner ang Sunshine sa Narrative Feature Jury Award at Narrative Feature Audience Award dahil sa clarity ng storytelling na nagpamangha sa panel of judges. Matatanda ang kamakailan lamang ng tumungo patungong Taiwan si Maris para sa screening ng pelikula. At hindi rin ito ang unang beses na nakatanggap ng parangal international ang Sunshine. Nauna nang nanalo ang Sunshine sa prestihiyosong Crystal Bear for Best Film in the Generation 14 Plus section sa 2025 Berlin International Film Festival o Berlinale. Habang nagkaroon din ito ng world premiere sa Toronto International Film Festival. Sa mundong mapanghamon at mapanukso, wala sa entablado ang tunay na laban, kundi sa sarili, pangarap, pananagutan at paninindigan. Kahit anong lagay ko mag-gymnastics. Mapapanood ang pelikulang Sunshine in Philippine cinemas sa July 23. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. May gathering ba ng mga bata sa inyong bahay? Nag-iisip ba kayo ng pwedeng ihanda na mabilis lang gawin o lutuin? Bakit hindi pancakes o hotcakes? Gaya ng isang ito na tila nagpasikat naman. Kumusta kaya ang naging outcome?
Okay naman Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig at storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa Prime Minister ng India na si Narendra Modi. Ang sabi niya, sa isang demokrasya, mali ang pagkakaroon ng dinastiya sa politika, kaya kailangang palayain ang bayan at ang estado mula rito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.